maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan. Ang buhay ko ngayon, dito sa mundo kong ito, aking napagtanto, pinagpalang lubos. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganahin itong katuruan aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Di ko akalain, ako'y inyong mapapansin. Katuruan ito'y dapat nang alamin. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganahin itong katuruan aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Aking panawagan sa di pa nakakaalam. Ang doktrinang ito'y tunay na timbangan. Mabuhay! Welcome po sa ng Tindig by Esama Robert Toro. At kasama ko po ang Tindig sa Bataan. Sila ay walang iba kundi si Maylin Alin. At ako po ay presidente ng Tindig sa Bataan. Rosemary Alin. At ako po ay treasurer ng Tindig sa Bataan. Ako po si Catherine Melania, secretary ng Tindig sa Bataan. Ang tanging alay ko sa lumikha sa'kin ay palalawakin at palaganahin itong katuruan aking natutunan. Mamahaling hiyas, di kayang pantayan ang aking dalangin sa kaitaasan. Dakilang bendisyon ako ay gawaran upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. Upang makaganap ako ng lubusan sa inyong katuruan. kasama ko po ang Tindig Kabataan ng mga opisyalis ng aming templo. So, nandito po kami ngayon sa Sitio Matarik, Camarin, Caloocan City. Bilang pagpapatuloy dun sa nakaraang episode natin na
walang iba kundi patak ng kalikasan. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo kung sa ganang katuruan ng Iglesia ni Imam Misa Trabejesus kung ano ba yung mga patak na kalikasan na yan. Dahil nagkataon, o talagang ang paksa namin sa buwan ng Mayo ay tungkol sa patak ng kalikasan. So, hahango po tayo ng ating katuruan sa banal na aklat. Walang iba kundi ang Table of Content number 4, Creation, paglilikha ng araw, at yung number 5 na paglilikha ng mga planeta, buwan at estrella. At ganun din naman, ano ba ang kahalagahan nitong mga ito na muugnay sa patak ng kalikasan sa ating buhay? Kaya ang pag-uusapan natin, yung mga katotohanan ng hamog, ulan, patak sa dilim, pawis, katas ng buhay o luha. At syempre, ano ang kahalagahan ng mga patak na kalikasan na yan? Ang kahalagahan ng 5 sa buhay ng tao, Maria, El Tisme, you, ang pang-5 baitang, no? At saka yung JAH, na sentido komon, 5 sentido komon ng tao, 5 sangkap, yung 5 sangkap na materyales sa paglilikha at ng lahat ng material, at 5 kulay nito, agua bendita, na siyang dahilan kung bakit ako naligo sa ulan ng Mayo noong May 2 sa Quezon City at May 3 sa Pasay City. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa kahalagahan ng bautismo sa tubig at espiritu. At ang batas ng kalikasan na protocol o tanikala ng buhay. Una ang hamog. Yung hamog na yan ay pawis ng kalikasan. Yan ay simula pa lang ng likhain ng solar system, kasama na yan yung mga hamog ng kalikasan. So, kaninong pawis yung hamog na yan? Pagkatapos ng pagsasanid ng init at lamig, lalabas ang hamog. Pero ang proseso na kung paano nagkaroon ng hamog ang kalikasan, yan ay ipaliliwanag ni Mami sa panahon sa Table of Content number 0, 1, 2, 3. Yan ay sa panahon na kung saan ang pinag-uusapan namin sa loob ng aming templo ay katotohanan ng pang-espiritual, katuruan ng pang-espiritual. Kaya sa aming templo lang namin na pag-uusapan yan. At hindi pwedeng pag-usapan sa ibang panahon. Maliban na lang kung merong magtatanong niyan at yun ang aming sasagutin. Pero pahapyaw lang yung aming sagot tungkol dun sa hamog ng kalikasan. Pangalawa, ulan. Yan ay proseso na kung saan kapag tumingin kayo sa dako ng kalawakan ng karagatan, kayo ay nasa dalampasigan. Kapag nakikita nyo na parang umuulan sa dako paroon ng kalawakan, yun ay nangangahulugan na parang may ulan nga, di ba? Pero katumbas ng ulan na bumabagsak, yun din ang panahon na nagtataas ang hangin ng ulan galing sa dagat. So, pero bakit pa matabang ang tubig ulan, di ba, na ating natitikman pag umuulan? So, yung dagat kasi, merong layer yon. So, sa pamamagitan ng hangin, nahahawi ng hangin, at nakukuha niya yung pagtataas ng tubig tabang galing sa dagat. Kaya, kung merong barko na malapit doon, parang natatangay ng ipo-ipo yon. Malakas ang hangin doon sa portion na yon na nag-aakyat ng tubig ang mga anghel at nagiging ulap. Yun yon. So, pag naging ulap na yan, dadalhin ng hangin uli yung ulap na yan, at kapag bumigat na, yun ang magiging ulan. So, yun yung cycle. Tapos, pag naging ulan na, yan yung napupunta sa ating mga dam, sa ilog, sa dam, at yung mga galing sa ilog, punta naman doon sa ating karagatan. Yun yung cycle ng tubig. Pero ano naman yung tubig na galing sa underground water? Yan yung inaakyat na galing sa ulan. Cycle nga, no? Pero yung core ng daigdig natin ay may butas-butas na yon. May mga butas-butas yun na siyang daan ng tubig na sinisip-sip ng ugat ng mga punong kahoy. Kaya kung ang isang bundok ay wala ng mga punong kahoy, makikita nyo tuyo na, di ba? Parang ako, pag nakapasyal ako dun pag nakikita ko ang kabundukan na wala ng mga
mga puno, kalbo na, parang nakikita ko na likod ng aso na walang balahibo. So yun. Kaya mahalaga ang puno sa mga kabundukan. Kasi yun ang nag-aakyat, yung mga ugat ng mga punong yun ang nag-aakyat ng tubig. Kaya ang mga kabundukan, pag maraming pagluntian ng mga kabundukan, ibig sabihin, ang mga ugat nakakapag-akyat ng tubig. May tubig na matatagpuan sa mga kabundukan. At may mahuhukay na tubig doon. Pangatlo, ang patak sa dilim. Pang-apat, ang pawis. Di ba ang tao ang nagkakaroon ng pawis? Pero hindi lalabas ang pawis kapag hindi kumikilos ang taong ito. Di ba? So, para lumabas ang pawis, kailangan gumalaw-galaw ang tao. At kapag gumagalaw-galaw at nakakaramdam na siya ng init, yung exercise, yung aerobics, yan yung pagtatrabaho, diyan masisimula, bumukas ang pores kasi nakakaramdam na sila ng init at lalabas na yung pawis. Pero kung ang galaw lang isang dali, hindi na lalabas ang pawis. Tao na ang nagkakaroon ng pawis. Pero hindi lalabas ang pawis kapag hindi ka gumagalaw, tao, di ba? Kaya kailangan ang ehersisyo, ang pagtatrabaho, dahil yan ang magiging daan para bumukas ang pores at lumabas ang pawis. Dapat magkaroon kayo ng oras na mag-ehersisyo para lumabas ang pawis nyo. Kasi kung ang gawain nyo, Monday to Friday, ay nasa loob ng air-condition na kwarto, yan, hindi lalabas ang pawis, di ba? Pero gawan nyo ng paraan na pag Sabado at Linggo, ay pagpawisan naman kayo. Para yung mga nakakulong sa loob ng pores ng balat, bumuka yung pores at lumabas yung mga dumi na nasa loob ng balat. Kasi kadalasan, kapag hindi ka pinagpapawisan, diyan nagbabara yung pores. At kapag barado ang pores, hindi nagiging normal ang paghinga ng balat. At kapag nakakahinga ang balat, yan, masarap ang pakiramdam, di ba? Kaya huwag niyong sanayin ang 24 oras, ang 24/7 ng buhay niyo na nakakulong kayo sa air-condition na kwarto na hindi kayo pinagpapawisan. Dapat, sabayan nga natin ang kalikasan kapag nagbigay ng summer, no? Yun yung panahon ng aming Kwaresma. Talagang sinasabayan namin ang bigay ng kalikasan na nagkakaroon kami ng pagpa-fasting, paglilinis ng material na katawan, ng mga ipinapasok na pagkain sa katawan, fasting, at yung pagpapawis, ehersisyo, sinasabayan namin yun. Kasi ang panahon ng Kwaresma, dyan yung talagang mainit ang kalikasan, at syempre, mas madali tayong pagpawisan. Mahirap pagpawisan pag taglamig, di ba? So, sabayan natin dahil ang panahon ng Pilipinas, sa Pilipinas, meron tayong dalawang panahon, isang tag-ulan at saka isang tag-init. Panglima, ang katas ng buhay o luha. Ano naman yung katas ng buhay? Ang tao kailangan din maranasan ang umiyak. Yung mga dumi sa mata ay lumabas sa pamamagitan ng luha. At ang isang tao kapag namatay, may lumalabas na luha. So yun na yung buhay niya na lumabas na sa pamamagitan ng mata. Katas ng buhay. At kapag yun ang lumabas na, totally, hindi na bumabalik yun sa loob ng katawan ng tao, yung buhay na yun. Dahil ang buwan ng Mayo ay panglima sa buwan, kaya tutukuyin natin ang kahalagahan ng 5 sa buhay ng tao. Unang-una na ang pangalang Maria na may 5 letra. El Isme, ang panglimang antas na hindi litaw na habang nasa loob ng sinakukunan ang isang buhay na nabuo ng isang babae at lalaki. Ang U na panglimang baitang sa hagdanan ng buhay. Ang 5 sentido komon, 5 senses, kumbaga sa siyensya. 5 sangkap ng nilikha nila ang lahat ng mga material na bagay na ating nakikita sa buong mundo. Ang agua bendita na pumapatak sa una, pangalawa, pangatlong araw ng buwan ng Mayo. At sa pakikisa sa iglesia, kailangan natin ang pagbabautismo. So, kung ano ang kahalagahan ng bautismo, yun ang ating bibigyan ng paliwanag. At ang batas ng kalikasan, yung Ready, Get, Set, Go protocol. Kasi mula doon sa paglilikha ng araw, mga planeta, buwan at estrella, at paglilikha sa tao, yan yung Ready, Get, Set, Go, 3 antas ng buhay.
Pero kung ano ang kahalagahan nun sa atin bilang mga tao, yun ay ating bibigyan ng diin, bibigyan ng paliwanag. Maria, dahil nga ang lima ay isa sa mga bilang ng sukat ng banal na aklat. May kahalagahan ang lima sa buhay nating mga tao. Ano-ano yon? Una, yung pangalan ng, kasi ang Mayo ay pang-limang buwan ng taon, kaya ang 5 letra ng pangalang nagluwan sa sanggol na may dala ng katuruan ay gumamit ng pangalang Maria. At ang Mariang yan ay acronym. Bilang ako ngayon, ang nanganak ng Tindigbay Etama Robles Forum sa ground lobby ng Rembrandt Hotel. Ang buhay sa loob ng sinapupunan ng isang babae ay may 5 antas din. Zygote, una. Pangalawa, blastula. Pangatlo, embryo. Pang-apat, eltismi. Ang eltismi ay sa 5 hanggang 6 na buwan ang buhay na nasa loob ng sinapupunan. At sa panahon na yan, hindi pwedeng mabuhay ang bata kapag inaipanganak dahil hindi pa kumpleto. Ang embryo at ang eltismi, ang panahon na kung saan ang Anghel de la Guardia ang siyang bumubuo pa ng buhay na nasa loob ng sinapupunan ng isang babae. At pag dumating na ang 7 buwan, saka na pwedeng mabuhay ang isang fetus na inailabas ng hindi pa panahon. So, pwede nang mabuhay ang isang fetus pag naipanganak ng 7 buwan. So, sa buwan na ng September natin bibigyan ng malawak na paliwanag yan. Kasi yan ang panahon ng conception. Ang use sa pang-5 baitang ng hagdanan ng buhay. Buong universo, ibig sabihin. Ako'y gaganap na sa buong universo. So, pangkalahatan, pangkalawakan, buong universo. Kaya, ang U, katulad ng Omega, pagganap ng babaeng anghel sa panahon ng Omega sa buong universo. 5 senses ng tao. Una ang paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at pandama. Yan. So yung 5 senses na yun ang pinagagana kapag ikaw ay gumaganap ng iyong direktang panalangin. Pinalalakas nila ang iyong 5 senses. So paano yung direktang panalangin? Kaya kailangan tama yung address mo sa iyong pinatawagan. Kumbaga sa sulat, kapag hindi tama ang address mo sa iyong pinatawagan, maliligaw yung sulat mo, di ba? Kaya kailangan alam mo yung tamang address ng tatawagan mo sa iyong direktang panalangin, sino sila, may pangalan sila na kanilang pinakita, may 5 letra. Ang lalaki, sa pamamagitan ng JESUS, na katumbas ng 5 daliri sa ating kanang kamay, at ang babae, EMIZA, na 5 daliri rin sa kaliwang kamay. Sila ang magkaagapay sa buhay natin sa mundong ito. Sila ang dapat nating tawagan sa panahon ng ating pagganap ng ating ikapo o direktang panalangin. Yung 10% ng oras. Kaya yan. At sila ang magiging daan upang malumakas ang 5 senses ng tao. Paningin, pandinig, pandama, pangamoy, at panlasa. Kaugnay ng Agua Bendita na tumama sa lugar nyo ng May 1, 2, or 3, 3 araw lang kasi ready, get, set, go. So, Agua Bendita yon kapag ang lugar na yan ay unang pumatak ang ulan ng Mayo. Ang ginagawa namin sa aming samahan, sinasahod namin yon at naliligo kami. Pero, doon sa lugar, ang pagsasahod ay sa lugar na hindi tinatamaan yung open space, walang dinadaanang yero, alambre, dahon, ang ulan. Kailangan talaga dun sa open space. Sasahod ka, magsasahod ka ng ulan sa pamamagitan ng plastic na lalagyan. At yung ulan na yan, dapat uminom ka rin habang nagsasahod ka at naliligo ka. Dahil ang ulan na yan ay hindi nagkakaroon ng bakterya kapag hindi dumaan sa alikabok. Hindi dumaan sa yero o sa mga dahon o sa mga kawad at kable ng kuryente. Yan ay hindi magkakaroon ng bakterya.
yan ay ulan at pa rin na pure water na hindi magkakaroon ng bakterya. At pwede mong inumin yan kapag nagkakaroon ka ng karamdaman sa iyong katawan, kagaya ng sipon, ubo, o mga minor na karamdaman. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatarang, galaw-gaw, nakalilito.